So, ito yung filter capacitor mga kamaster na laging nag-change value. So, i-check natin kung buo pa ba to. So, ito siya master. Ano na tayo ng capacitance test. So, i-check natin. Yan. You know, 15.47. So, yung ating capacitor mga kamaster, kung makikita nyo, 20 UF, meron siyang plus and negative 5%. Pero palitan mo na yan master kasi bumaba na rin yung value ng capacitor. 3/4 HP lang naman itong aircon na to. Ayan o. Oh. So, pag sira yan, palitan nyo. Ang symptoms niyan pag sira, tatakbo yan lang ng 1 minute din tsaka siya mamamatay. Kasi hindi niya kayang iturbo. So, yung kanyang reactor. So, yung fan motor niya, hindi pa siya DC. Kaya siya ganyan. Mapapansin nyo kapag hindi pa DC yung fan motor, bakal yung kanyang ayun o. Yan, may model yan o. Tapos, ito yung kanyang terminal 1, 2, 3 lang yan. So, 3/4 HP na Daikin ito mga kamaster. Buo naman ito. Yun nga lang, kailangan magpalit ng technician siguro kasi hindi nila mapagana. So, bago nyo ibalik yan, siguraduhin yung may nilagay kayong silicone na yun para protection sa inyong mga IC at diode. At ito nga siya mga kamaster, di ba? Binuksan natin at chinek natin yung kanyang, ito kasi yung mga common na nasisira dito. Itong kanyang capacitor. Yan, filter capacitor na 20 UF. Kapag yan, ano pa rin, hindi niya mapatakbo ng mga 5 minutes lang yata. Pero sa tingin ko, bag ka nagturbo, hindi niya kayang iturbo. Ito yung lagi niyong tinitingnan mga kamaster. Sensor. I-check nyo din yan. Kailangan pare-parehas lang yung value nyan. Mas maganda kung 16 microfarad ang makukuha nyo para talagang okay. Minsan kasi nasa 12 na lang yan. Pag 12 microfarad na lang yan, master, palitan mo na yan. Kasi nag-change value na yan. Kasi 20K ang mga sensor nitong mga Daikin na to. So, nagre-range ng 17, 16. Mga nito, pare-parehas lang. Yung tatlo na yan. 1, 2, 3. Ayan o, isa. Dalawa. Ito ngayon. Tapos pag okay yan, ito i-check nyo to. Ayan o. Hindi pa natin tinitingnan pero tingnan nyo mga itsura.